Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko naman po ngayon ay nag-check po ako ng alternator po ng loader, heavy equipment. So ibinaba ko na po dahil hindi po siya kumakarga. Para makita ko po kung ano yung naging problema. So mayroon po akong nakita dito. Itong field winding po na sinasabi or yung nagki-create po ng magnet para makapag-produce siya ng kuryente. Kaya nag-open circuit po siya. Ito po siya, itong wire na to, itong dalawa. Bali winding po to na dulo-dulo po to. Ito po yung dulo-dulo po ng winding doon sa loob. Yung winding po na yan, yan po yung tinatawag na field winding. At kapag yan po ay nag-open circuit or short circuit, kaya hindi na po makakapag-produce ng kuryente yung alternator. Dahil kahit na kompleto pa po yung ibang parts dito sa loob, once na yung field winding po ay hindi okay o may problema siya, ay useless po lahat po ng mga parts dito sa alternator na to. Kasi siya po yung magbubuo po ng magnet para makapag produce po ng kuryente yung stator winding. Pag nakapag-produce po yung stator winding, ay i-rectify naman po ng rectifier diode. So yan po yung papel ng field winding po na to. Ito po yung naging dahilan, nag-open circuit po siya. Pero yung open circuit po niya ay hindi po putol yung winding, kundi nung ay dinugtong po dito sa body ground ng alternator para mag complete circuit po yung negative power at saka positive power. Ito naman yung isa ay positive power po na galing po ng voltage regulator. Itong isa na to, itong dulo, at itong dulo naman ay i-connect po sa body ground. At kapag nagsalubong po yung negative power at saka positive power, doon po magkakaroon ng magnet sa loob. Pag minsan po yung mga ibang electrician ay naglalagay po sila ng screwdriver para malalaman po nila kung mayroong magnet po habang nagdadiagnose sila. Doon po nila nalalaman kung yung field winding po dito sa loob ay buo pa siya. So ito po ay nakita ko na po yung problema dito lang po sa screw na to. Nung ikinunik po dito, yan, so hindi po nag-contact dito sa body ground na to ng alternator. Kahit na supplyan po natin ng positive power to, hindi po siya makakapag-create ng magnet dahil itong dulo po ay hindi po nag-contact dito sa body ground ng alternator na to. So ang ginawa ko po ay nilinis ko po to. Para sigurado pong magkaroon na talaga ng contact dito. Ito po, nilinis ko po ng contact cleaner, nilinis ko. Kaya mayroon na po siyang kontakto. Nilinis ko po ng contact cleaner to, kaya mayroon na pong kontakto. Kaya hindi po nag-complete circuit yung field winding na to. Dahil po dito sa body ground na to ng nakakonect sa alternator ay hindi po nag-contact dito sa screw na to.
So i-check po natin ulit. Ayan. Ayan po, pumapalo yung tester. Ayan. So complete circuit na po siya. Ayan. So kapag i-connect naman po dito sa body ground, yan, dapat po ay may connected din po to sa body ground na to, para once na sinupplyan po ng positive power to na galing po ng voltage regulator, sigurado pong magkakaroon po ng magnet itong alternator na to para mag-produce na po siya ng kuryente. So ganyan po yung naging problema dito sa ano na to, alternator, kaya hindi po siya kumarga. Ayan. Ayan po. Ayan. So complete circuit na po siya. Nakakonect siya sa, kapag ay tinutok ko po sa body ground ng alternator, at itong isa naman nakakonect sa test prod. So mayroon na pong palo yung tester, kaya complete circuit na po itong nangyari dito. Kasi kanina nung dinadiagnose ko po to ay kahit na-supplyan ko po ng positive power to ay wala pong nangyayari. Hindi po siya nagki-create ng kuryente. At yung pangalawa na mga problema po na nakita ko rito, liban po dito sa nawalan po siya ng negative power, nag-open circuit dito sa rotor winding, ay sa field winding. Itong negative na positive diode po, ay masyado pong marumi. Yung alikabok po ay nagpapang-abot na po dito sa positive and negative diode. Punong-puno po ng alikabok to. So isa pong nakaka-apekto rin sa operasyon po ng alternator. So magkakaroon po siya ng high resistance reading po. So ibig sabihin po may chance po na nag-iinit yung alternator. So kapag nag-init po ay magmamalfunction na po yung operasyon ng alternator. Pwede na po yung pag minsan nagpa-fluctuate siya, minsan kumakarga, minsan hindi. So yun po ang magiging dahilan, dahil po sa sobrang kapal ng alikabok na pumasok na dito sa alternator na to. Ito nga negative na positive diode po ay dapat po ay hindi po magpapandikit yan, dahil separate po yan. Nagkakaroon lang po ng separation yan po dahil po sa insulator, na hindi po dapat magkaroon ng continuity yung dalawa na yan, kasi magiging shortage po siya. So ngayon po ay okay na po yung field winding po connection. Ay isasalpak ko na to doon sa equipment po na pinanggalingan nito, dahil yung reading po wala na pong naging problema. So siguro po gagana na po to, dahil ayos na ayos po na yung mga reading dito sa pagtitesting ko ng mga
diode dito, mga wiring output, positive and negative output, may neutral connection. Itong neutral connection ay ito naman po yung para sa indicator light po. Itong wire na to, ito po yung kapag nag-Y connection po tayo ng winding, yung pinagsama-sama na wiring ay yun po naging neutral. Yung neutral po ay ito po yung indicator light po na lalabas na doon po sa dashboard, kung saan po kapag kumakarga ay nawawala po yung charge indicator light, at kapag hindi naman kumakarga yung alternator ay umiilaw po. Ito po yung wire na to, nanggaling po dito. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you all po.